Okay, alright yan. At ito nga no, mga kababayan, meron pong isang batikang abogado na talagang booking na po itong dalawang opisyal na si Boyeng Rimulya at Pinky Lacson dahil nga sa kanilang pinagagawa na ayaw po nila no, na imbestigahan itong 18 brave soldiers na lumabas para po ay ipahayag po nila ang kanilang nalalaman patungkol nga sa nangyayari po no, na malawakang korupsyon sa ating pong bansa, mga kababayan. At ito nga no, nasabi nga ng isang batikang abogado na itong ginagawa ng dalawang opisyal ay pagtatakip lamang sa nasabing anomalya. Kaya ayan po at atin pong alamin, panoorin mo natin itong balita na ito. Ituturing raw na obstruction of justice ang umano'y pagtatakip sa malawakang korupsyon sa maleta delivery scheme na ibinunyag ng mga dating sundalo. Ito ang naging reaksyon ni Attorney Manuelito Luna matapos sabihin ni Ombudsman Boyeng Rimulya na panahon pa ng Administrasyong Duterte nagsimula ang nasabing kalakaran. Si Margot Gonzalez sa report. Sari-saring batikos ang tinanggap ng Office of the Ombudsman matapos nitong idawit ang Duterte administration sa alegasyon ng maleta delivery. Sa isang press conference, sinabi ng Ombudsman Boyeng Rimulya na batay sa kanilang intel report, ang litrato ng maleta sa joint affidavit ng mga dating sundalo ay kuha pa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma ni Rimulya na pera ang laman ng maleta at nangyayari na umano ang ganitong kalagaran bago pa ang pag-upo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit ayon kay dating PACC Commissioner Attorney Manuelito Luna, ang pagtatakip sa kasalukuyang administrasyon ay may tuturing na obstruction of justice. Iginit niya na bago pa ang mga dating sundalo, una nang ibinunyag na Orly Gutesa at Saldico ang paghahatid ng pera gamit ang mga maleta sa matataas na opisyal ng kasalukuyang gobyerno. Yung pagtatakip at saka sweet tactic at pagtatakpan, hindi maganda yan kasi obstruction of justice yan. Kupo. At hindi lang naman ang 18 ang nagsabi na nag-deliver sila ng pera sa Pangulong Marcos Jr. at ang iba pa. Meron pang unang revelasyon yung kay Saldico mismo. Tapos, una pa kay Saldico, si Orly Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee na nagsabi siya na nag-deliver din sila ng basura, luggage or suitcases ng basura or pera sa iba't ibang individual including yung residensya or residence ni President Marcos Jr. So, hindi lang ito isang piece of evidence pieces of evidence seemingly supporting each other. So, nagko-corroborate. So, dapat mas seryosong ombudsman. Naniniwala rin sa Attorney Luna na hindi na kailangan pang gumawa ng sari-sariling affidavit ang 18 dating sundalo. Sapat na ang isinumiting joint affidavit kung saan malinaw ang partisipasyon ng bawat isa sa nasabing anomalya. Wala rin daw indikasyon na may mali siyang pagdadawit ng mga ito sa mga opisyal ng pamahalaan. Enough na yan para ma-evaluate ng Office of the Ombudsman at other investigative bodies para malaman ang katotohanan dito. Ang publiko is losing its patience dahil sa mga pamumulitika ng ilan sa administrasyon, yung alleged cover-up nila dito sa mga aligasyon ng 18. As I've said, I believe in the credibility of the 18 at ang kanilang mga aligasyon ay pwede nilang patunayan. Sa ni Luna, dapat himaying mabuti ang mga revelasyon bago magpalabas ng maagang konklusyon. Yun. Pinatutungkulan ni Luna ang pagdududa ni Senator Ping Lacson sa kredibilidad ng mga testigo kahit wala pang ginagawang pagdinig. Binigyan din niya na hindi tama na may ipapabago sa mga isinulat ng mga dating sundalo sa kanilang affidavit. Tigilan muna niya yung mga premature statements niya sa media. Kasi wala pa namang paghihimay, wala pa namang nagaganap na hearing ang Senate Blue Ribbon Committee. May conclusion na siya. So, ang dating sa publiko niyan ay pag-iiwas, cover-up, and discrediting the 18 soldiers. Hindi maganda yan. Dahil sa lawak ng korupsyon, ramdam na raw ng bansang matinding epekto nito sa ekonomiya at sa imahe ng hustisya sa Pilipinas. 800. So yan po no, mga kababayan, tama po no. At alam ko po no, na halos karamihan po ng mamamayang Pilipino, ganoon din po no ang pananaw sa nangyayari ngayon na ito nga pagtanggi no, nitong si Pinky Lacson at ito nga si Boyeng Rimulya patungkol nga na imbestigahan ito nga 18 brave no, imbestigahan Blue Ribbon Committee at doon po sa Ombudsman. So ayan po mga kabayan no, na
kung ano man po ang pananaw ni Atty. Luna patungkol nga dito sa ginawa po nitong dalawang opisyal na si Pinky Lacson at Boyeng Remulla, siguro ganun din po ang pananaw ng karamihan na kumbaga ay parang pagtatakip po itong ginagawa nitong dalawang opisyal, lalong-lalo na po na doon po sa nabanggit ng 18 soldier ay kasama po itong si Pinky Lacson doon sa nabanggit na kung saan ay nakatanggap rin po mga kababayan, at saka itong si Boyeng Remulla. At siyempre dahil nandoon ang kanilang mga pangalan, yun ang request ni Pinky Lacson na baguhin ang mga statement ng mga sundalo. So talagang umiiwas po itong si Pinky Lacson na imbestigahan sa kanyang committee itong 18 soldier dahil nga sa nandoon na po ang kanyang pangalan at andun po ang pangalan po ng Pangulo at anak at saka pinsan po ng ating Pangulo, mga kababayan. So kung nasaan po na mayroon na pong mga witnesses na magsasabi, hindi pa nga nakarating sa kanila pong committee, ay hinusga na po nila, mga kababayan. So paano po ba malalaman kung sino ba talaga ang utak sa nasabi po na malawakan pong korupsyon, na alam po naman natin na yan po ay hindi po kakaka, yan po ay totoo, at sila mismo na po ang nagsasabi nga na yung mali-malita ay talagang totoo po yan. So sila na mismo ng umamin, at itong si Boyeng Remulla, yung pong kinasabi ng mga sundalo na ay nakipagpulong doon po sa mga investigador ng ICC, totoo po, at inamin po yun ni Boyeng Remulla, kasama nga po niya si Trillanes. So doon pa lang, mga kababayan, sa kanilang mga mismong sinasabi ay halatang halata po na talagang mayroon po silang pinagtakpan, dahil ang lahat po ng alam o lahat po na nais isiwalat nito pong mga sundalo ay lahat po yan ay totoo. Yan po talaga ang katotohanan dyan, kaya ay iniiwasan po nila yan na ma-imbestigahan doon po, lalong-lalo na po sa ombudsman o at saka doon po sa Blue Ribbon Committee, dahil ay talagang magigisa po sila sa kanila pong sariling mantika. Yun po, mga kababayan, yan lang po ang akin ay sana po na maimbestigahan ang mga sundalo ito para malalaman po natin. So yan, at kayo po kung ano yung komento, pag-comment lang po sa ating comment section, at maraming salamat sa inyong mga pagsubaybay, pagsuporta sa aking mga ginagawa po na reaction video, at siya po sa next video ko. God bless all.